Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Siraulong Mister. Bata pa lang si Gino ay nakaranas na siya ng kalupitan ng mundo. 3 taong gulang siya nung mamatay ang kanyang ina at dahil sa pagkamatay nito ay mas lalong naging masalimuot ang kanyang buhay. Siya kasi ang sinisisi ng amang si Mang Gustin sa pagkamatay ng kanyang ina. Kaya magmula nang mawala ang kanyang nanay ay palagi na siyang nakakaranas ng pananakit sa murang edad pa lamang. Hanggang umidad si Gino ng 10 taon ay nagpatuloy ang pananakit at pambubugbog ng kanyang ama sa kanya. Dahil wala naman siyang malapit na kamag-anak ay hindi rin niya nagawang humingi ng tulong sa iba kahit gustuhin man niya. Natatakot din siyang maglaya sapagkat wala rin naman siyang ibang matutuluyan. Bukod doon ay hindi rin niya maiwan si Mang Gustin kahit pa panay ang pananakit nito sa kanya. Habang lumalaki ay mas lalong lumalala ang pambubugbog ni Mang Gustin sa mura at kaawa-awang katawan ni Gino. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili na balang araw ay magagantihan niya ang malupit na ama sa ginagawa nitong matinding pagmamaltrato nito sa kanya. Nang 15 taong gulang na ang binata, ay doon na siya nagpasyang umalis sa poder ng kanyang ama. Kahit papaano natuto na rin siyang lumaban at sumagot sa Ginoo. Dahil na mga panahong yon ay nagbago na ang postura ng kanyang pangangatawan dahil sa pagbibinata. Sa kanyang pag-alis ay hindi rin naging ganoon kadali ang mga pangyayari. Hindi kasi basta-basta pumayag si Mang Gustin na makaalis siya. Inakusahan pa siya ng sariling ama na nagnanakaw at nagdodroga dahilan para makulong siya ng halos 2 linggo. At nang mapatunayan na mali ang akusa sa kanya'y nakalaya rin siya tuluyan nang lumayo sa malupit at mapanakit niyang ama. Sa araw na ito, pinuputol ko na ugnayan natin, Tay. Hindi na kita'y tinuturing na tatay. Sa susunod na makita tayo, pangako ko sa'yo, malaking ganti ang ibabalik ko sa lahat ng ginawa mo sa akin. Simula ng bata pa ako. Tandaan mo yan! At itaga mo sa bato, Mang Gustin! Sabi ng 15 taong gulang na si Gino bago sila tuluyang maghiwalay ng landas ng kanyang mapang-abusong ama. Nagdaan ang mga taon na habang mag-isang nakikipagsapalaran, halos lahat ng klase ng paraan ay sinubukan at ginawa ni Gino para lang makasurvive sa hamon sa kanya ng buhay. Naging laman siya ng lansangan at nakilala rin bilang sanggano sa edad na 18. Pagsusugal, pag-inom ng iba't ibang klase ng alak, pagnanakaw, droga, at paggawa ng iba't ibang uri ng mga iligal na gawain ang natutunan ng binata habang laman siya ng lansangan. Ito lang ang naisip niyang paraan para maitawid ang pang-araw-araw niyang pamumuhay na mag-isa. Wala rin naman kasi siyang ibang pagpipilian sapagkat para sa kanya sa mundong ito ay ang paggawa ng ganitong bagay ang pinakamabisang paraan para madaling kumita at makasurvive sa hamon ng buhay. Ganoon man ang kanyang dinaranas ay hindi pa rin nawala sa isip ng binata ang mangarap ng magandang buhay. Sa tuwing natutulog siya sa kariton kung saan naging tahanan niya ng ilang taon, ay palagi niyang naiisip na ano nga kaya ang kinabukasan niya kung buhay pa rin ang kanyang ina at kung hindi mapanakit ang kanyang ama. Bakit mo kasi ako iniwan kaagad, Nay? Yan ang palagi niyang nasasabi sa tuwing naiisip ang bagay na yon bago matulog sa kariton. Sinubukan din ng binata na makisama sa ibang tao, subalit dahil sa nangyari sa kanyang buhay ay tila ba nawalan na rin siya ng tiwala sa mga tao. Pakiramdam niya kasi na lahat ay katulad ng kanyang ama na abusado at walang kwenta. Palagi mong tatandaan, Gino, na wala kang ibang kakampi sa mundong ito at mapagkakatiwalaan kundi ang sarili mo.
Hindi ka dapat magtiwala sa ibang tao dahil kung di ka nila sasaktan, sa huli ay iiwan ka naman nila. Ang mga katagangyan ang naging sandalan niya sa pagharap sa hamon ng buhay. At ang pangarap niya na isang magandang buhay ay naging huli sa kanyang prioridad dahil unang-una niyang nais ay makaraos lang sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi nagtagal ay pansamantalang tumigil ang binata sa paggawa ng iligal na mga bagay. Naging alerto na kasi ang mga kapulisan sa kanilang lugar sa dami ng mga nagaganap na hindi magagandang pangyayari. Nang mga panahong yon, sa edad na 21 ay sinubukan ng binata na maghanap ng marangal na trabaho. Dahil sa matipunong pangangatawan, pagiging matangkad at malakas ay mabilis siyang nakuha sa pamilihan bilang kargador. 4 na taong nagtrabaho roon ng binata hanggang sa makitaan siya ng sigasig ni Ma'am Feli na may-ari ng isang maliit na delivery company. Kaya nabigyan siya ng pagkakataon na mamahala sa mga delivery ng ginang. Dahil sa magandang pangyayaring yun ay nagkaroon ng panibagong buhay ang binata. Hanggang sa makilala na rin niya ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Si Roselia Sucon na nagtatrabaho rin bilang isa sa mga staff ng delivery company. Sa edad na 27 at 25 ay ikinasal silang dalawa. Nagkaroon sila ng maliit na bahay dahil sa kanilang ipon at unti-unti na nga ring gumanda ang kanilang buhay. Dahil sa mga pangyayaring yon, sa unang pagkakataon ay natutong magpasalamat si Gino sa Diyos. Mas pinagbutihan pa niya ang pagtatrabaho para sa kanyang magiging pamilya. At nang nabuntis na ang kanyang asawa ay labis niya itong ikinatuwa. Dahil sa pagbubuntis ni Roselia ay nag-celebrate si Gino kasama ang ilang katrabaho. Sa tagal ng panahon ay nang gabing yun lang siya ulit nakainom ng alak kaya nalasing siya ng sobra. Mahal, kanina pa ako natawag sa iyo ah. Nag-aalala na ako. Ba't di ka sumasagot? Lasing ka ba? Lumapit ang buntis sa kanyang asawa para ito ay akayin, kaya lang ay tinulak siya ni Gino. Ano ba? Bitiwan mo ako! Dahil sa ginawang yun ni Gino ay kamuntikan ng matumba ang buntis niyang asawa. Mabuti na lang ay nakasandal si Roselia sa pader at nabalans ang sarili. Nanatiling mahinahon ng buntis kahit pabagya siyang nagulat dahil sa ginawa ni Gino. Ito lang kasi ang unang pagkakataong nakita niyang ganoon ang asawa sa loob ng ilang taon nilang pagsasama. Ayos ka lang ba? May problema ba sa trabaho kaya ka nag-inom? Hindi na naituloy ni Roselia ang sinasabi sapagkat biglang sumigaw ng malakas si Gino. Wala akong problema. Porke ba nagiinom ng alak, may problema na? Hindi ba pwedeng masaya lang, ha? Lumapit ang lalaki sa kanyang asawa at tinawakan ito ng mahigpit sa magkabilang braso. Dumiin niyo ng dumiin hanggang sa masaktan na ang babaeng buntis. Gino, mahal, nasasaktan ako. Ano ba nangyayari? Ang ingay-ingay mo eh! Natigilan na naman ng babaeng buntis sapagkat bigla na siyang sinampal ni Gino. Sa lakas ng pagkakasampal ay nauntog ang ulo ni Roselia sa pader at pagkatapos noon ay bigla siyang napaupo sa sahig dahil sa takot. Kasunod na noon ay ang biglang pananakit ng tiyan ni Roselia hanggang sa unti-unti na siyang duguin. Mahal, tinudugo ako. Ang sakit ng tiyan ko. Nang makita ni Gino ang tumatagas na dugo sa hita ng kanyang asawa, ay para siyang nahimasmasan. Biglang nawala ang kanyang kalasingan ng mga sandaling yon. Roselia, anong nangyari? Kabado niyang binuhat ang asawang sumisigaw at nahihirapan sa sakit. Saka dali-daling dinala sa ospital para maipatingin kung ano ang nangyari. Sa kasamaang palad ng gabing yon,
ay nalaglag ang anak ni Roselia na labis na pinagsisihan ni Gino. Nang makalabas na sila ng ospital ay nangako ang lalaki na hinding-hindi na siya iinom ulit ng alak at hindi na rin niya sasaktan ng asawa kahit kailan. At dahil mahal ni Roselia si Gino ay pinatawad at binigyan niya ito ng ikalawang pagkakataon. Maraming salamat, mahal, sa pagbibigay mo sa akin ng second chance. Huwag ka mag-alala. Hinding-hindi na mauulit ang pangyayaring ito. Pangako yun ni Gino 1 linggo pagkalabas nila sa ospital. Subalit makalipas lang ang 2 linggo, dahil sa hindi inaasahang problema sa trabaho, ay naaya na naman si Gino ng mga katrabaho na mag-inom. Nung una ay tumatanggi-tanggi pa si Gino, subalit sa huli ay naudyukan pa rin siyang uminom ng alak. Kaya ng gabing yon ay umuwi na naman siyang lasing. Buti at tumating ka na, mahal. May sasabihin sana ako sa iyo eh. Teka, nakainom ka ba ng alak, mahal? Nagtungo muna si Gino sa banyo para saglit na makapaghilamos upang mahimasmasan kahit papaano. Nagpalit na rin siya ng damit at saka humarap sa asawa na nung mga sandaling yon ay nakapaghain na ng kanilang hapunan. Habang nasa tapat sila ng hapagkainan at kumakain ay saka nagtanong si Gino sa asawa. Hindi niya ipinhalatang lasing siya ng mga oras na yon. Mahal, ano yung sasabihin mo sa akin? Ano kasi, galing ako ng doktor ko kanina. Nagpatingin ako sa matres. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Gino dahil sa kanyang narinig, kaya sumubo agad siya ng makakain at pagkalunok ay saka nagsalita. Anong sabi ng doktor mo? Pwede na ba ulit tayong bumuo ng baby? Ngunit tila nanlumo naman ang pagmumukha ni Roselia bago tumugon. Ang totoo niyan, hindi na raw ako magkakaanak, sabi ng doktor. Masyadong masena ng matris ko. At kahit anong gawin natin malalaglag lang ng malalaglag ang bata. Dahil sa narinig ay parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha ni Gino. Ang tuwa sa kanyang mukha ay kaagad napalitan ng galit. Bigla siyang napatitig ng masama sa kanyang asawa at nung mga oras na yon ay parang gusto niyang manakit dahil sa hindi magandang balitang yon. Pasensya na, mahal. Kung di na kita mabibigyan ng anak. Hindi na halos natapos ng babae ang sinasabi dahil bigla na lang tinabig ni Gino ang platong pinagkakainan. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Kaya naman dahil sa gulat ay biglang napatayo si Roselia. Nang tingnan ng babae ang kanyang asawa ay parang umuusok ang mukha nito sa galit. Hayop naman oh. Kung di na ako magkakanak sa'yo, di wala ka ng silbi sa akin. Tuluyan na ngang pumatak ang luha sa mga mata ni Roselia dahil sa narinig sa kanyang asawa. Para siyang tinamaan ng 100 palaso sa puso ng mga oras na yon. Hindi na niya nagawang makaimik dahil tuluyan nang nagwala si Gino. Ang lahat ng nasa hapagkainan nila ay hinawi ng lalaki kaya natapon ng mga pagkain sa sahig at nabasag ang mga pinggan. Kasunod noon ay itinumba ni Gino ang lamesa habang sumisigaw sa galit. Hayop naman talagang buhay to! Hindi pa ron natapos ang lalaki dahil bigla na lang nitong pinagsasasapak ang pader habang galit na galit at patuloy sa pagmumura. Hindi pa ba matatapos tong kamalasan na to? Paulit-ulit niyang pinagsususuntok ang pader hanggang sa magdugo ang kanyang kamao. Nang makita naman yun ni Roselia ay aligaga siyang lumapit sa asawa para pigilan ito. Kaya lang ay hinawi siya ni Gino dahilan para mapaupo siya sa sahig. Ayop ka talaga! Huwag mo na akong pipigilan! Tama na, mahal. Nagdurugo na yung kamay mo Wala kang pake! Ayop ka! Maalas ka rin sa buhay ko
Sa babae naman ibinaling ni Gino ang galit. Pinag-aahampas niya sa muka ang asawa at nang makita niyang sumasalag-salag si Roselia ay tumigil siya. Bigla niyang isinipa sa ulo ang babae hanggang sa tuluyan nitong matumba sa sahig. Mabuti na lang ay naitukod ni Roselia ang kamay sa sahig, kaya lang ay nabubog naman ang kanyang palad kaya tumagas ang maraming dugo. Nang makita ni Gino ang pagtagas ng maraming dugo sa kamay ng kanyang asawa, ay tila nahimasmasan na naman siya at nagising. Natulala siya matapos makita ang nakakaawang muka ni Roselia na nung mga sandaling yon ay takot na sa kanya. Tama na, mahal, please. Sorry kung hindi na kita mabibigyan ng anak. Sorry talaga. Tuluyang napahagulgol si Roselia dahil sa nangyari. Sa sobrang pagkabigla naman ni Gino ay napatakbo na lang siya sa labas ng bahay habang naiiyak. Hindi niya rin kasi sukat akalain na magagawa niya ang ganoong bagay sa kanyang asawa. Nang makalayo na siya sa kanilang bahay, ay pansamantalang huminto ang lalaki sa isang waiting shed at doon nagpalipas ng gabi. Habang nakasilong at natutulog, ay bigla na lang tila pumasok sa kanyang panaginip si Mang Gustin. Kung saang mga panahong kasama pa niya ito at kung paano siya halos mapatay sa pambubugbog. Bawat latay at hagupit sa kanya ni Mang Gustin ay napapaungol siya sa sakit. Hanggang sa magising na nga siya at mapasigaw. Ayop na yan. Hindi pwede na maging katulad niya ako. Hindi pwede. Pinagsasasapak ni Gino ang posting kahoy ng waiting shed hanggang sa tila mawasak na ito kasabay ng pagtagas ng maraming dugo sa kanyang kamao. Pagkatapos noon ay sa kanya lang napagtanto na mayroong isang matandang ginang na nakatayo sa kanyang harapan. Nakangiti ito ng makahulugan na parang tuwang-tuwa sa nakikita. Ano tinitingin-tingin mo, ha? Gusto mong ikaw upakan ko? Hindi umimik ang matandang ginang. Ngumiti lang ito ng makahulugan sa kamarahang naglakad palayo hanggang sa mawala na sa paningin ni Gino. Kinabukasan ay hindi pumasok ang lalaki sa trabaho dahil sa natamong mga sugat sa kamay. Pag-uwi niya ng bahay ay nagkulong lang muna siya ng kwarto sapagkat ayaw niyang makita si Roselia. Nagtuloy-tuloy pa nga ang ganitong senaryo. Halos 2 linggo na hindi sila nagpapanagpo ng asawa sa sarili nilang bahay. Madalas na kasing umuuwi ng hating gabi si Gino at ang masaklap pa roon ay madalas din siyang lango sa alak. Dahil sa ganoong pangyayari ay hindi na naiwasan ni Roselia ang kumprontahin ng asawa sapagkat hindi na rin sila nagtatabi sa pagtulog. Bakit hindi mo ko kausapin para naman malaman natin at masolusyonan kung ano ang problema, di ba? Hindi yung itinadaan mo sa pag-inom ng madalas ang lahat, Gino. Wala bang pakialam mo? Wala naman tayong dapat solusyonan eh. Dahil wala naman tayong problema. Gusto ko lang mag-inom. Naglakad saglit ang lalaki papunta sa banyo. Subalit dahil sa tama ng alak ay natumba siya. Nang makita naman yun ni Roselia ay inalalayan niya ang asawa subalit tinabig siya nito. Putya naman o ano ba? Huwag mo akong hawakan. Marunong akong kumilos mag-isa. Tinutulungan na nga kita, baka madapa ka eh. Hindi na natapos pa ng babae ang sinasabi dahil bigla siyang sinapok sa mukha ni Gino. Dahil doon ay napatras siya sa sobrang pagkabigla. Dumugo rin ang labi niya dahil sa lakas ng pagkakasapok. Ang kulit-kulit mong babae ka. Hindi kita kailangan. Wala ka namang silbi eh. Hindi mo mabibigay ang gusto ko. Bakit ba kasi ikaw yung napangasawa ko eh? Ayop na buhay to oh. Sinundan pa niya ng paulit-ulit na pagsapok sa ulo si Roselia hanggang sa tumakbo na lang ang babae papunta sa kanyang kwarto habang umiiyak sa takot. Yan! Mabuti yan!
Magtago ka na lang dyan sa kwarto. Wag na wag ka nang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, ha? Ayop kang babae ka. Panira ka ng kinabukasan eh. Sugo ka siguro ng tatay kong demonyo para lalong ipakitang miserable ako. Ano? Ayaw nyo talaga akong maging masaya eh. Mga hayop kayo. Pagkatapos ng mga sinabing yon, ay nagwala na naman siya ng nagwala dahil sa galit. Tumigil lang siya matapos makaramdam ng pagod at antok dahil sa kalasingan. Dahil doon ay nakatulog na lang siya sa sahig ng sala kung saan ay nakakalat na ang ilan nilang gamit. Pagkagising niya kinabukasan ay nakaiga na siya sa sofa at ang mga kalat sa sala ay maayos ng lahat. Marahang napatayo si Gino at saglit na napahawak sa ulo dahil sa sobrang sakit noon. Nang makaamoy siya ng mabangong pagkain sa kusina ay saka siya tumayo at naglakad papunta roon. Hanggang sa makita nga niya si Roselia na nagluluto ng agahan. Hindi siya umimik. Umupo lang siya sa tapat ng lamesa habang napapahawak sa masakit na ulo. Uminom ka na muna ng kape para mawala yung hangover mo. Hindi ulit umimik si Gino. Marahan at nahihiya niya lang kinuha ang kapet ininom pagkatapos ay muling pinagmasdan ang kanyang asawa. Nang maalala niya ang mga nangyari kagabi, ay muli siyang napatapik sa ulo. Pasensya ka na, nasaktan na naman ba kita? Lumapit si Roseliang dala ang nilutong almusal. Nakangiti ito sa kanya na parang wala lang ang lahat, kahit kitang-kita naman sa mga galos at pasa sa muka ang pananakit niya. Mag-almusal ka na. Niluto ko tong paborito mo. Ubusin mo yan, ha? Gustong umiyak ni Gino ng mga oras na yon dahil sa sobrang konsensya. Subalit pinigilan na lang niya ang sarili. Alam niyang mayroon na naman siyang nagawang hindi maganda sa asawa. Subalit kahit ganoon ay patuloy pa rin ito sa pagtrato sa kanya na maganda. Habang nag-aalmusal ay nag-usap na rin ulit sila ng masinsinan at muli ngang nangako si Gino na hinding-hindi na niya sasaktan ng asawa at hindi na rin siya magsasalita ng hindi maganda laban dito. Naiintindihan naman ni Roselia si Gino dahil alam ng babae na masalimuot ang nakaraan ng kanyang asawa. Kaya naman lahat ng klase ng pangunawa ay ginagawa ng babae. Nang araw na yon, matapos nilang magkasundo uli, ay nagpasya silang mag-date katulad ng mga ginagawa nila noon. Namasyal sila at kumain sa labas. At bago umuwi ng bahay ay dumaan muna sila sa town church. Pagkatapos ng misa ay hindi sinasadyang makasalubong nila ang isang matandang ginang na pamilyar kay Gino. Lola Biring, ikaw na po ba yan? Nakabalik ka na po pala. Masiglang ngumiti ang matandang ginang kay Roselia. Subalit ang paglingon nito kay Gino ay tumalim ang mga mata nito. Dahilan para kabahan ng kaunti ang lalaki. Asawa ko po si Gino. Gino, siya si Lola Biring, yung kinukwento kong lola kong gala. Magandang hapon po. Magmamano siya ng lalaki sa matandang ginang kaya lang ay sinamaan na naman siya ng tingin nito. Dahil doon ay tila nailang si Gino kaya ibinaba na lang niya ang kanyang kamay. Sumagi rin sa isipan ang itsura ng ginang hanggang sa maalala na nga niyang nakita na niya ito noong isang gabi sa waiting shed habang nagpapalipas siya ng gabi. Pagsapit ng gabi ay inimbitahan ni Roselia ang ginang sa bahay nila para maghapunan at hindi naman na tumanggi pa si Gino. Hinayaan niya lang ang maglola sapagkat ngayon lang ito nagkita ulit. Umalis muna siya sa kanilang bahay. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, naakay na naman siya ng isang kakilala sa inuman. Pag-uwi ng bahay ay naabutan nga niya si Roselia na alalang naghihintay sa kanya sa sala. Mahal,
nakainom ka na naman ba? Napapangako mo yan sa akin kanina. Kaunti lang naman yung ininom namin. Hindi ko naiwasan eh. Hinarang kasi ako ng mga kakilala. Hindi na natapos ni Gino ang sinasabi dahil noong humakbang siya palapit sa asawa ay muntik na siyang matumba dahilan upang alalayan siya ng babae. Ano ba? Sabi kong hindi naman ako nakainom masyado eh. Yan ka na naman sa kakulitan mo eh. Baka kasi matumba ka. Ayop naman oh. Nagmamarunong ka na naman eh. Anong tingin mo sa akin? Inutil katulad mo? Dahil sa tama ng alak ay hindi na naman napigil ni Gino ang sarili. Gamit ang lumang upuan na nasa gilid niya ay naibato niya ito sa asawa. Nakiilag man si Roselia subalit natalisod naman siya kaya nadapa siya. Dahil doon ay galit na naman siyang nilapitan ni Gino at saka pinatungan. Mas mabuti pang sa mga kaladkaring babae ako makipagsiping eh. Baka makabuntis pa ako. Kaysa sa'yo, wala kang mabibigay na kahit ano sa akin eh. Yun lang naman ang hinihiling ko sa'yo eh. Hayop ka? Kaso, wala ka talagang silbi. Nang gabing yun ay nasaktan na naman ni Gino ang kanyang asawa. Ilang beses niya itong sinapok sa muka at pinaghahampas at sinundan pa ng pagsapak sa tiyan dahil sa galit. At kahit na nakita niyang dumudugo na ang bibig ng asawa ay hindi siya tumigil. Nagpatuloy siyang nakadagan kay Roselia kasunod ng pagpunit sa damit nito hanggang sa sinimulan na nga niyang pagsamantalahan ang asawa. Tahimik na iyak lang ang ginawa ni Roselia ng mga oras na yon sapagkat hindi niya rin alam kung ano pa ang gagawin. Nang matapos ng magparao si Gino ay iniwan na niya ang asawa sa sahig na nanghihina't umiiyak dahil sa pangyayari. Pagtayo't paghakbang niya papunta sa silid ay biglang natigilan siya sapagkat nakita niya mula sa pintuan ng kusina na nakatayo si Lola Biring. Nanlilisik ang mga mata nitong halatang halata ang matinding galit matapos makitang ginawa ni Gino sa sariling asawa. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi naman natinag ang matandang ginang sa mga sinabi ni Gino. Kaya naman umalis na lang ang lalaki dahil tila nakaramdam din siya ng kilabot matapos samaan ng tingin ni Lola Biring. Pagkatapos noon ay dumiretso na siya sa kanyang silid at pakalabog itong isinara bago matulog. Naiwang luhaan si Roselia sa sala sa pag-aakalang nagbago na ng tuluyan ng kanyang asawa. Kinabukasan, nagising si Gino dahil sa sakit ng ulo. Malala na naman kasi ang hangover niya dahil sa alak. Pagbangon ay napansin niyang may iilang insektong palipad-lipad sa ibabaw niya, kaya napilitan siyang buksan ang bintana. Pagkabugaw sa mga langaw palabas ng kwarto, ay nagtungo na siya sa banyo dahil sa pananakit ng pantog. Ing-ihi na rin siya ng mga sandaling yon. Habang nasa banyo at umiihi, ay muling nagpantig ang kanyang ulo dahil sa hangover. Nakaramdam din siya ng parabang may kung anong kumikislot-kislot sa kanyang sentido. Pagapang sa kanyang mata kaya kinusot niya ito ng bahagya. Roselia! Roselia! Timpla mo nga ako ng kape? Aray! Ano ba to? Napayaw siya dahil sa biglang paghapdi ng kanyang ari. Bigla na lang kasing natigil ang kanyang pag-ihi na parabang mayroong bumara sa daluyan nun. Dahil doon ay bahagya siyang napalingon sa ibaba at minasda ng sariling ari. Nang mapansin niyang tila may kung anong kumikislot-kislot dahilan ng pananakit nito, kinusot pa ng lalaki ang kanyang mata sa pag-aakalang namamalikmata lang siya. Subalit nang mas sumakit yon ay doon na nga siya nabahala. Ilang saglit pa'y biglang bumulwak ang ihi niya kasabay ng paglabas ng isang uri ng insekto at kaunting dugo mula doon.
Sa sobrang pagkagulat ni Gino ay napaatras siya at napasandal sa pader. Roselia! Roselia, nasan ka ba? Halika nga rito! Punyemas ka naman, babae ka, oh! Hindi na natapos pa ni Gino ang sinasabi dahil pagharap niya sa salamin ay saka niya lang napansin at naramdaman na tila may kung anong bagay sa loob ng katawan niya na parabang may kung anong nilalang na bumubukol at nagkikislutan. Napatakbo siya palabas ng banyo at takot na hinanap ang asawa sa loob ng bahay. Roselia! Roselia, nasan ka ba? Wisit naman, oh! Nang hindi na makita ni Gino ang asawa, ay doon niya muling naalala ang mga ginawa niya kagabi rito. Matapos niyang mapagtanto na nabugbog na naman niya ng matindi si Roselia, ay bigla siyang napatapik sa noo. Kasunod noon ay nakaramdam na nga siya ng matinding pangangati sa buong katawan. At kahit anong gawin niyang pagkamot ay hindi mawala-wala ang kati na kanyang nararamdaman. Dahil doon ay bumalik siya sa silid nilang mag-asawa at tumingin sa life-size mirror na naroon. Ganun na nga ang pagkabigla niya matapos makita na ang mga kaninang nagkikislutang kung anuman sa loob ng katawan niya'y wala na. Subalit napalitan naman ito ng malalaki, mapupula at mamasamasang bukol. Hindi kaagad nakaimik si Gino dahil hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanyang katawan. Subalit makikita sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala at takot na baka kung napaano na siya. Ano ba to? Nang lumapit siya sa life-size mirror at tinutukan ng malalaki, mapupula at mamasamasang bukol, ay doon niya nasipat na may kung anong maliit na bagay na may buhay sa loob noon. Nang makita nga ni Gino ang nagkikislutang bagay, ay doon na siya tila kinumuta ng matinding takot. Takot na ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya. Gumapang ang kilabot sa buo niyang pagkatao dahilan para makaramdam siya ng matinding pamamanhid ng katawan. At dala ng matinding pagkagimbal ay tila unti-unti siyang naghabol ng hininga. Sa isang iglap ay parabang nawala ang tama sa kanya ng alak sapagkat napalitan to ng sobra-sobrang takot. Roselia! Nagtatatakbo si Gino palabas ng bahay habang tinatawag ang kanyang asawa. Tulong! Nasaan ka na, Roselia? Roselia! Roselia, tulungan mo ako! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Habang tumatakbo si Gino sa labas ng bahay ay isa-isa namang nagpuputukan ng mga malalaki, mapupula at mamasamasang bukol dahilan para mga tinanaman ng husto ang katawan niya. Nang mapakamot si Gino sa kanyang katawan at maramdaman ang pagputok ng malalaki, mapupula at mamasamasang bukol, ay doon na nga siya napatingin dito. Pagkakita niya sa bahagi ng palad na nadampian ng paghawak niya sa nangangating katawan, mas lalo siyang nagimbal. Iba't ibang uri ng insekto ang nasa palad niya. May uod, langaw at kung ano-ano pa. Ano to? Roselia! Tulong! Pinagpag niya ang sariling katawan dahil sa takot at pandidiri. Kaya naman naglaglaga ng mga nasabing insekto. Nang makita naman ito ng mga tao ay naglayuan sila sapagkat matindi rin ang amoy na inilalabas ng katawan ni Gino. Para itong nanggagaling sa nabubulok na basurahan. Dahil doon ay napahinto siya na parang masisiraan ng bait dahil sa nangyayari. At dala ng matinding pandidiri sa iba't ibang uri ng insektong lumalabas sa kanyang katawan ay bigla na lang napaduwal si Gino. Subalit mas lalo naman siyang nahintatakutan pagkita niya sa sariling suka. May mga insekto na rin kasi roon na naggagalawan. At dahil sa hindi na niya alam ang gagawin ay napahawak na lang siya sa ulo sa tindi ng takot.
Ano ba nangyayari sa akin? Roselia, nasaan ka? Tulungan mo naman ako! Utang na loob! Hindi na siya halos makapagsalita dahil sa tindi ng takot na nararamdaman, hanggang sa napayak na lang siya. Subalit maging sa sariling mata ay mayroon ding lumalabas na insekto. Tulong mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Tulong! Dahil sa sobrang pagkatarantay, hindi tumigil sa pagtakbo si Gino, habang ang mga taong nakakakita sa kanya'y napapatakip na lang ng bibig at ilong sapagkat hindi rin nila masikmura ang kalagayan ng lalaki. Nang mga sandaling yon ay parabang nawala na sa katinuan si Gino dahil sa mga pangyayari, hanggang sa hindi sinasadyang mabunggo siya ng tricycle nang mapatakbo siya sa kalsada. Dahil sa pagtama ng ulo niya sa semento at sa sobrang takot na nararamdaman ay biglang nanlabo na lang ang paningin niya't nawalan ng malay tao. Nagising na lang si Gino sa ospital. Sa kabutihang palad ay wala nang mga insektong lumalabas sa kanyang katawan. Subalit ang mga sugat ay nanatiling naroroon. Hindi rin may paliwanag ng doktor kung ano ang totoong nangyayari dahil nang i-check nila ang katawan ni Gino ay wala naman silang nakitang problema o impeksyon maliban na lang sa mga sugat. At makalipas ang 1 linggo ay pinalabas na nga siya ng ospital dahil medyo magaling na rin ang kanyang mga sugat. Pag-uwi niya ng bahay ay wala pa rin ang kanyang asawa. Hindi na nga ito nagpakita matapos sa mga masasakit na nasabit na gawa niya rito. Kaya habang mag-isa ay biglang napamuni-muni si Gino sa lahat ng kanyang mga nagawa. Nanumbalik sa kanyang alaala kung paanong nagmahalan sila ni Roselia at kung paano rin nauwi sa ganoon ang kanilang sitwasyon. Matapos mapagtanto ang mga bagay at mali niyang nagawa ay bigla na lang napaiyak ang lalaki. Roselia, ano ba itong nagawa ko sa iyo? Roselia, nasaan ka na? Nasaan ka na? Magpakita ka naman sa akin, no? Bumalik ka na rito. Pangako, hindi ko na uulitin. Hindi na ako magsasalita ng masasakit. At hindi na rin kita sasaktan ng mga kamay ko. Hindi na kita pagbubuhatan. Bumalik ka lang sa akin. Roselia. Napagulgol na matindi si Gino, dala na matinding pagsisisi sa lahat ng mga nagawa niya kay Roselia na minahal siya ng lubos. Roselia, bumalik ka lang sa akin ulit. Itatamo ko na mga pagkakamali ko. Magsimula tayo ulit, please naman. Bumalik ka na. Humihingi ako ng tawad sa Diyos at sa iyo dahil sa mga nagawa ko. Patawarin mo na ako. Panginoon, ibalik niyo na po sa akin ang asawa ko. Mahal na mahal ko si Roselia. Namimiss ko na siya. Please naman po. Kailangan ko ang asawa ko. Kung mawawala siya sa buhay ko, patayin niyo na lang ako. Patayin niyo na lang ako. Doon nga totoong napagtanto ni Gino ang mga pagkakasalang nagawa niya sa kanyang asawa.
at totoo sa kanyang puso na pinagsisisihan na niya ang mga yon. Dahil sa sobrang pag-iyak at pagod ay nakatulog na nga lang si Gino nang hindi pa kumakain. Eksakto 12:00 ng hating gabi ay bigla siyang nagising dahil sa pagdampi ng malamig na hangin sa katawan niyang may naghihilom ng mga sugat. Pagkamulat niya ay napatingin si Gino sa bintana, subalit napakunot noo siya at nagtaka matapos makitang nakasarado naman ito. Babalik na sana siya sa pagtulog nang biglang marinig ang langit-ngit ng pinto ng kwarto. Bahagya kasi itong bumukas. Napatingin doon si Gino at nang mapansin niyang mayroong anino ng tao ay bigla siyang napabangon. Roselia, ikaw ba yan, mahal? Nang tuluyang bumukas ang pinto, ay tumambad nga sa paningin ng lalaki kung sino ang imaheng nakatayo sa tapat ng pintuan. Roselia, salamat sa Diyos. Buti at bumalik ka na rin. Dali-dali siyang tumakbo palapit sa asawa at niyakap ito ng mahigpit. Kasunod noon ay ang pagtagas ng kanyang luha. Iyak nga ng iyak si Gino matapos muling makita ang pinakamamahal niyang asawa. Salamat. Salamat dahil binalikan mo ako. Sorry Sorry talaga, mahal. Sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Pinagsisihan ko na talaga yun, mahal. Pinagsisisihan ko na. Bumalik ka na, please. Huwag mo na akong iwan. Utang na loob. Hindi ko na uulitin ang mga ginawa ko. Pangako, gagawin ko ang lahat. Basta bumalik ka lang at mapatawad ako. Sana mabigyan mo pa uli ako ng pagkakataon, please. Ito totoo na to. Roselia, mahal. Patawarin mo na ako. Biglang natigilan si Gino matapos marinig ang malakas na paghalakhak ng kanyang asawa, sapagkat nag-iba rin ang boses ni Roselia. Kaya ng mga sandaling yon ay tumanggal siya sa pagkakayakap dito. Subalit hindi bumibitaw ang babae. Roselia, anong nangyayari sa iyo? Pinilit nga ni Gino na tumanggal sa pagkakayakap hanggang sa matulak niya ang asawa. Nang magkaharap na sila ulit ay doon niya nga nakita ang totoong itsura nito. Walang iba kundi si Lola Biring. Katulad ng dati ay nanlilisik ng gusto ang mga mata nito na parabang tinutunaw si Gino ng mga tingin. Kakaiba ang ngiti nito na parabang may gustong ipahiwatig. Nang makita ni Gino matandang ginang ay otomatikong gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan. Mayroon kasi siyang biglang naalala nung gabing bago siya magkaroon ng mga sugat-sugat sa katawan na naglalaman ng mga insekto. Ikaw po yung gumawa sa akin ng ganito. Ikaw yung nagbigay sa akin ng sakit, di po ba? Dapat lang sa'yo yon dahil masama kang asawa. Sinaktan mo ng husto ang apo ko, kaya magbabayad ka. Bumalik ako rito dahil hindi pa ako tapos sa'yo. Nahintatakutan nga ng husto si Gino dahil sa kanyang narinig. Kaya naman ang mga sandaling yon ay nanikluhod na siya sa matandang babae. Lola Biring, parang awan niyo na. Alam niyong pinagsisisihan ko na ang lahat. Humihingi ako ng tawad. Ibalik niyo na po sa akin ang asawa ko. Gagawin ko ang lahat para patawarin niyo ako. Tumawa ng ubod lakas sa matandang babae at pagkatapos noon ay biglang humangin. Nang dumampi sa katawan ni Gino ang nasabing hangin ay mas lalong nanindig ang kanyang mga balahibo. Dahilan para mapayakap siya sa sarili habang natatakot sa kanyang kaharap. Sigurado kang gagawin mo ang lahat? Tumangutangulang si Gino dahil sa takot.
Malalaman ko kung taos sa puso mo ang ginagawa mong paghingi ng tawad sa apo ko kapag ginawa mo tong mga sasabihin ko. Kapag hindi, ay hinding-hindi mo na makikita si Roselia kahit kailan at patuloy kitang pahihirapan hanggang sa huling hininga mo. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa mo sa apo ka. Opo. Sige po, gagawin ko po kahit ano. Binanggit nga ni Lola Biring ang nais niyang ipagawa sa lalaki na ginawa naman ni Gino, kahit alam niyang masakit ito para sa kanya. Dahil sa mga kondisyong yon, ilang araw ang nakalipas ay tuluyan nang humilom ang mga sugat ni Gino sa katawan. Kahit ang mga butas at peklat ay tila milagrong nawala na lang na parang bula. Yun ay dahil sa pinawalang bisa na ni Lola Biring ang barang na iginawad niya sa lalaki. Kalaunan ay nagkabalikan na nga ang mag-asawang Gino at Roselia at hindi na rin sila pinakialaman pa ni Lola Biring sapagkat alam na nitong taos sa puso ang paghingi ng tawad ng lalaki. Dahil din sa mga nangyari ay tinungo na mag-asawa ang tatay ni Gino. Kaya bago mamatay si Mang Gustin ay tuluyang nagkaayos ang mag-ama. Nanumbalik din ang tiwala ni Aling Feli kay Gino, kaya muling pinagpala ang kanilang buhay pagdating sa trabaho. At 3 taon nang lumipas nang dumating ang kaarawan ni Gino. Eksakto 12:00 ng hating gabi ay mayroong hindi inaasahang dumalo sa kanya. Mula sa kanilang pintuan ay kinatagpo siya ni Lola Biring at nagbigay ng munting regalo. Ibinabalik ko na sa iyo ito, Gino. Naku, maraming salamat po, Lola Biring. Ano po ba ito? Malalaman mo pag binuksan mo yan. Nang buksan ni Gino ang maliit na kahon, ay naluha na lang siya sa kanyang nakita. At pagkatapos noon ay tuluyan nang nawala at hindi na nagpakita ang matandang ginang. Inilibing naman ni Gino sa likod bahay nila ang kahong naglalaman ng 2 niyang hintuturo na siyang ipinangako niya noon kay Lola Biring na puputulin para lang mapatunayan na tunay ang paghingi niya ng tawad sa asawa. Hindi pa nagtagal ay itinuring na milagro na rin ni Gino ang panganganak ni Roselia. Subalit kalaunan, ilang buwan lang ang nakalipas ay namatay naman si Roselia dahil sa komplikasyon ng kanyang panganganak. Gayunpaman ay pinalaki ng maayos ni Gino ang kanilang anak na pinangalanan niyang Rosalie. Lumaki ngang mabuting bata si Rosalie at siya nga ang nagmana ng mga naipundar ng kanyang mga magulang. Si Gino ay patuloy lang na ginabayan ng kanyang anak hanggang makapangasawa na ito tuluyan na rin siyang iwang mag-isa. Wakas!